Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Miyerkules ng umaga mga lods, no? Malulupit mga news natin ngayon, matindi mga idol, no? So mayroon tayong mga aabangan at antabayanan mga idol sa mga susunod na oras o mamaya nga siguro yun, no? Mamaya madaling araw, hindi ko alam pero malupit yung mga mangyayari. At kung i-check niyo yung ating chart mga lods, no, nasa 2.31 ang ating XRP. Syempre, goods na goods. Pero, may nakakagulat na pangyayari, mga idol, no, kung bakit nag-pump yung isang coin. Bitcoin, nasa 108. Ayan, no? So, grabe yung news natin ngayon. Kung sino man may hold nun, ako, malamang masaya, mga idol, no? Yung isang coin na yun. So, abangan nyo. So, bago tayo mag-start, mga idol, palike muna ng ating video, syempre. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, no? Everyday update sa global news, trending news dito sa ating X, mga idol, o X Twitter. Ayan, mga lods, no? Subscribe na kayo sa ating channel, no? At syempre, mega shout out mga idol sa ating mga members na nag-join sa membership natin sa channel natin. Saludo sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Lagi na-appreciate ko po yung mga nag-join sa ating membership, no? Sa mga gusto mag-join sa membership natin, katabi lang po yun ng subscribe, no? Hindi wala po sa pilitan yan, mga lods, no? Yung mga gusto lang po. Salamat po. Ayan. So, ayan na. Start na tayo. So, bago tayo mag-start sa mga news, punta muna tayo dito sa ating calendar ng Forex Factory natin. So, mamayang alas 2 ng madaling araw, magkakaroon tayo ng FOMC meeting minutes. Di ba? Ang sasabihin na naman ni Trump dyan, too late. I call him too late. Si Jerome Powell daw, mga lods, no? Too late na raw siya. So, pinag-aaralan na nga daw nila, no, kung magkakaroon ng investigasyon tungkol kay Jerome Powell. At malamang, syempre, bago siya mag-retire o mag-resign, hindi alam ko matatapos na yung ano niya kanyang tawag doon, termino. Yung termino niya matatapos na sa 2026, no? So, kung di man siya magre-resign, kung di man siya susunod kay Daddy Trump, malamang pagkaalis niya ay makakasuhan siya, mga idol, no? Iimbestigahan siya. Kasi marami nga nagsabi, di ba? Sabi parang pinipigilan niya yung mga plano ni Trump. Isa siyang hadlang, sabi. So, hindi natin alam kung ano mamaya ang magiging comment ni Jerome Powell. Sabi nga natin, pwede maging bullish yung market, pwede maging bearish yung market, depende sa sasabihin niya. Kapag meron siya nabanggit na, halimbawa, sinabi niya, wala namang dahilan, no? Walang recession, wala tayong, okay naman yung ating ngayon, government. So hindi ko kailangan wala akong nakikitang reason para mag-cut ng rate. Pag ano yung sinabi ni Jerome Powell, malamang maging negative yun sa market. No, pero pag sinabi ni Jerome Powell, may nabanggit siya na pinag-iisipan namin kung mag-cut kami ng rate this month or next month kasi kailangan na rin talaga mag-cut. Yung mga ganun, basta konting salita lang, mga idol, magiging magmamatter yun sa epekto ng market mamaya, no? So, pero bago tayo crypto news, dito muna tayo sa ating mga trending news, mga idol, no? So, dito sabi ni President Donald Trump, no, sa BRICS, alam niyo naman yung BRICS, anong ibig sabihin niyan, di ba? Brazil, Russia, India, China at South Africa, mga idol, no? President Trump says BRICS was created to destroy the US dollar, no? So kontra daw sila, mga idol, no? We're not going to lose the standard. Lagi niya sinasabi to, maski dati pa naririnig ko na sa kanya yan, kahit di pa siya yung presidente. If we lost the world standard dollar, that would be like losing a major world war, no? We would not be the same country. Tama yan, mga idol, kasi dollar po ang talagang pinaka ngayon, mga idol, di ba? Lahat ng may mga ng bansa, halos dollar ang reserve currency, mga lods, no? US dollar, maski Pilipinas merong US dollar na reserve, mga lods, di ba? Ngayon, kung hindi na sila magiging standard, manghihina sila. Nako, parang tama yung sinabi niya, di ba? Manghihina sila, hindi na sila yung para silang natalo sa world war. Diba? Tapos sino yung magiging number one, magiging standard? Diba? Yuan o China? Nako, hindi sila papayag niyan, mga lodi, no? Tapos kay Trump pa mangyayari yun, parang sasabihin sa kanya, lahat ng presidenteng dumaan, sa'yo tayo natalo.
Akala ko ba we're gonna win like we never win before. Ayun yung mangyayari dyan. Tapos ito, grabe to. Chinese military targets German aircraft with laser in EU's Aspides operation. Grabe, lasera na sila. Mga lods, no? Wala nang mga missile, laser na. Mga idol, no? The Chinese military employed a laser targeting a German aircraft in the EU operation Aspides, endangering German personnel and disrupting the operation in entirely unacceptable. The Chinese ambassador was summoned to the Federal Foreign Office today. So yari mga lods, no? So medyo German and China to, mga idol, no? Nagkaroon ng laseran. Laseran, you know. So ayan, mga lods, no? Update lang yan. Kasi syempre, mamaya mababalita din yan sa mainstream. Kung mababalita, no? Eto pa. The International Criminal Court issue arrest warrant for Taliban leaders accusing them for persecuting women, mga lodi, no? So, persecuting woman, mga lods, noon meron silang ginagawang mga unfair sa woman. Inaano ko yan dito tinanong ko yan ayan Sabi ko, what is persecuting woman means? Sabi ko, no? Tinanong ko si Grok. Sabi niya, persecuting woman refers to the act of subjecting woman to unfair treatment, harassment, discrimination, or harm based on their gender. Parang naging sila, abusado siguro tong mga idol, no? Abusado to sa mga babae siguro, mga lods, no? Yung mga Taliban, no? O kaya ngayon binigyan sila ng warrant sa mga leader nilang mga baka nga hindi lang ganoon baka nga minamaltrato sila o something, di ba? Minumolestya or something. So grabe, no? Iran, ito ang ganda nito, mga lodi. Panoorin natin to, Hindi ko alam kung pwede yung sounds Sabi dito, Yemeni forces release footage of raiding and blowing the bulk carrier Magic Seas for violating the blockade imposed on Israel. So ito yung ginawa nila, mga idol, no? Nahan ko lang konti tas dali, baka maano tayo. Tanggalin ko na yung sounds, ayan, mga lods, no? Parang inano nila yan, pinasabog nila. Boom! Kita nyo yun, mga lods, Sa ilalim po yan, yung target niyan, mga idol. Baka sinakita nyo, wala naman damage, Meron po yan sa ilalim. Ito, yung nakikita nyo to, ayan, ibig sabihin, pinapasok na yan ng tubig. Mga idol, no? Sa ilalim yung pinasabog nila. So, unti-unti siyang lumulubog, no? Ayan. Ayun, hanggang nabali siya, parang Titanic. Ganyan po yung ginawa nila sa barko na yan, mga lods, no? Tapos, ito naman, ito, ang ganda nito, mga idol, no? Breaking President Trump goes off on a reporter. Pakinggan na lang natin para makita nyo. Kasi parang ang topic nila dito yung nangyari sa saan ba yun? Texas. Yung nangyari sa Texas, 'di ba? Pero may mga reporter talaga ng mga troops no? Talagang sila, meron silang mga tinatanong tungkol dun sa kay Jeffrey Epstein. So ito, pakinggan natin 'to, mga lods. Yeah, sure. If Could I just interrupt for a second? Ito. Masyado mabilis, mga idol. Sorry. Ayan lang. Yeah, sure. If Could I just interrupt for a second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. So kasi ito yung mga lods yung nabanggit natin kahapon na tinanong kay Levitt, no, yung spokesperson nila na ano yung sinasabi no na ni Fan Pambandi na meron siyang file ng list ng mga listahan dun kay Jeffrey Epstein, sabi, di ba?
Tapos sabi nung spokesperson, di ba, hayaan ko na lang siya na sumagot doon. So ito yun mga Lodi, yung sinagot niya rito. Na ang sinabi niya, meron siyang files tungkol doon sa kaso na yon, hindi yung mismong listahan. No, kumbaga kasama na, parang file na ito, imbestigahan mo to, ito yung ganyan, ganun. Wala talaga yung listahan doon. Parang ayun yung sinabi niya. No, marami siyang kaso na hawak, file ng kay JFK, file ng Jeffrey Epstein, ayun yun. File siya, hindi siya yung mismong listahan. Mga Lods, ayun yung niliwanag niya dito, mga idol, no? So, wala talagang listahan na sinasabi. So, ayun yung nililinaw nila. So, ito daw talaga yon, mga idol, no? Pero, hindi natin sure, mga idol, kasi maraming haka-haka dyan. Pero, ayun na talaga yung dinidiin nila. So, sabi nga ni Trump, diba? I can't believe you're asking question about Jeffrey Epstein. That creep, man. Oh, yun, yung sinasabi niya, mga idol. So, ano sa tingin niyo yan? Talagang ayaw na ba nila? O ano? Eto na. Eto na mga idol, no? Grabe to. President Trump Truth Social files for crypto blue chip. Ethereum that includes Bitcoin, Ethereum, XRP, and Cronos. Kaya pala nagpump yung Cronos, mga idol. 20% to kanina eh. So, ito yan. Kaya nga sabi dito, mga idol, sabi nga nung comment dito, Cronos is the surprise. Diba? So, ang tindi niyan, mga Lodi, mga nakahold ng Cronos. Alam ko, nakabili ako dati ng Cronos, nasa 2 piso eh. Tapos nung nag-profit ako, binenta ko na din eh. Ay, dali, wala pala akong keyboard. Ito pala yung keyboard ko. Sorry mga idol Kasi nasira yung keyboard ko, in-order ko, wala pa, di pa dumarating eh. Nasa nasa Shopee. So, uy, grabe mga idol. Sabi ko sa inyo, nakabili ako nito 2. Ngayon, saan yun? Banda dito yan, ayan, 2, Nakabili ako dito niyan, tas nag-profit ako nung tumaas siya, and then binenta ko na, tas iba na yung hinold ko. So, ngayon, from 4.52 pesos, umabot siya ng almost 6 pesos, mga idol, no? 5.63. So, dahil siguro, sa akin lang to dahil siguro sa news na to. 'Di ba? Kumbaga, isa siya sa mga napili. Kung may top 3 ngayon, kasama siya sa top 4. 'Di ba? Na coins, nako. Yung mga ganito, sa tingin ko lang hula lang to, hindi to totoo. Ano lang to, haka-haka ko lang or something na invento ko lang. Mahina yung times siguro 3x. Yan na, para medyo makatotohanan. Mahina yung 3x dito sa Cronos pag sa ngayong bula. 3x or 5x mahina yan, mga Lodi. Mag-aano talaga yan, baka mag-pump din yan, mga Lods, no? Ayan yan, Pero wala yun, hindi totoo yun. Huwag kayong bumili ng coins, no? Dahil sinabi ko, huwag kayong magbenta, mag-hold, o bumili ng coins dahil narinig nyo sa akin, mga Lodi. Hindi ako financial advisor, mga idol, no? So, grabe yung Cronos, Tignan ko nga iba dyan. Bet asset curve, basta yan. Nako, nga, wala yung Solana. Sabi dito, ba ito wala yung Sol? Saan na? Ayan, I think you miss Sol in your post. Ayan, grabe. So, ito mga Lodi. Tapos marami na, ito, nakita niyo yung comment na to. Asan na yun? XRP is only 2% of the holding. I wonder why so low. Mamaya, may sagot si Coach JB dyan. Mga Lods, no? Dito muna tayo. Ang lupit na ito, mga Lods. Grabe na yung advance natin, no? Kung sa US, meron mga AI robot, may mga drones. Sa China, malupit, mga Lodi. China unleash Robocop hamster balls. Balls pala ng hamster to, mga Lodi. Unleash Robocop hamster balls on its citizen. So, mamaya panoorin natin to, Basahin ko muna. Beijing latest dystopian toy, a 21 mph armored spear that hunts protestors, no, yung mga nagpa-protest diyan. This mechanical death ball pack net guns, tear gas and smoke bombs, no? It rolls through water, so hindi gasolina, mga Lodi, no? Ay hindi. Kung ibig sabihin kaya niya sa tubig pala, akala ko water, yung gasolina niya tubig eh. Ano pala, kaya niya sa tubig, mga Lodi, tapos bounces off walls and never gets tired of chasing
dissidents. In other words, China watched every sci-fi movie about oppressive government and said, "Hold my beer, man." Sabi niya, "Your move, Boston Dynamics. Nothing says a harmonious society like robot hamster balls armed to the teeth." So ito, tingnan niyo yung ginagawa ng robot balls hamster balls ha. O yan, kunyari, an example nila mga idol, no? Boom, boom. Ayan o, tumira siya ng net. Nakita niyo yun, tumira siya ng net. Ayan o, pwede kanyang hulihin mga lodi. Tapos yung net na yun, galing yun sa dagat. Galing sa dagat yun. So kapag ikaw may sinumpang prutas ka, hindi ka makakagalaw. Ayan. Sea stone. Ayan, nakakanood ko lang ng One Piece kasi kanina, kagabi. Ayan. Pwede mo na siyang bantay, mga lodi, no? So grabe, magkano kaya isang ganyan? No? Punta ka sa parang gawin mo siyang bodyguard. Pwede ka na pwede kaya tong bilhin, mga idol, no? O lang siya, specific lang siya para sa mga ganyang situation. Ayan, no? Pero kung pwede yan, no? Sarap niyan, magkaroon ka niyan, no? Pwede kang rumesbak, yan lang, dalawa lang kayo ng robot balls, eh. Diba? Ayan o, ayun pala, pwede siya sa tubig. Nakita niyo yun, lumalangoy siya. Oh. Kala ko, siya eh. Sa water lang yung nagpapatakbo sa kanya. Oh, ito kasi sabi dito ni Jeff, Grok, is this AI? Oh, sabi ni Grok, the spherical security robot is real. Developed by Xinjiang University and Wenzhou Police since 2017 pa pala to. It's autonomous L4 AI-driven navigation by a LiDAR and cameras. Amphibious, hits 21 mph and deploys non-lethal tools like net guns and tear gas for crowd control. Video footage is genuine, not AI generated. So ayan mga lodi. So ibig sabihin tunay ito mga lods na meron ng ganitong unit item o something na talagang pang crowd control siya mga lods, no? Sarap niyan. Binibenta kaya nila yan mga lodi. Dapat may mass production yan, no? Ngayon, eto na tayo, punta na tayo sa ating XRP. So paalala lang mga idol sa mga wala pang crypto exchange dyan, no? Andyan yung ating link sa description mga lods, no? Check nyo yan, swerte yan mga lodi. Hyperliquid whale alert, sabi dito. Itong tindi nito, talagang parang sure na sure siya mga idol. Isipin nyo, whale wallet, ito daw yung wallet na yan, just open a $4.62 million long on XRP using 3x leverage on Hyperliquid. Si James Wynn ba to? Entry price 2.3. Grabe to, naglong siya 2.3 mga idol. Oh, nasa 2.3 tayo ngayon. Anong entry nun? 2.361. 2.3061. Oh, negative siya ngayon mga idol, no? 2.3052 tayo eh. Anong liquidation niya? Wala yung liquidation dito. Grabe, no? 2.2, ayan, no? Negative siya ngayon mga idol. So siguro inisip niya breakout na to eh. No, breakout na to, so kakawala na to. Malayo. Sa bagay, naka 3x leverage naman yun. Malayo yung liquidation nun mga lodi. Baka nandito pa yun, sa baba, oh. So malayo-layo yun mga lods. Pero napakatindi niyan, napakalapit niya lang. So ngayon negative yan. O yan, negative siya, 1%. Grabe, oh. No, parang even lang siya ngayon kasi nasa 2.3060. 61 siya. So talo pa siya ng 1. Grabe yun, ang laki nun mga lods, no? Sipin nyo, 4.62 million. Tangina, magkano sa yan? Sa peso. Grabe kung ikaw mga lodi, sabihin na nating big time ka, no? Kaya mo mag-trade ng mga ganong kalaki, mga idol? Talagang na yun eh. Sugalord na talaga ka nun pag ganun sa tingin ko. Pera na lang kung talagang sobrang dami mong pera. Hindi mo na naiisip na laking pera na yan, no? 4.6 million. Ayun lang, wala kasi akong
So, nasa ano sa pesos yan, mga idol? Million. 260 million? Ang inang yan, pesos. 260 million pesos trade mo, no? Grabe yun, mga lods, no? Laking pera, no? Sa basa. Kung sa Pilipinas yan, isa ka ng ano rito, mga idol. Respetadong tao. Sa Pilipinas, mga nirespeto, mga may pera, eh. Eto na. Sabi dito, mga idol, di ba? People crack me up. Only 2% nag-pump. Ano ba naman yan? Di ba? XRP. Sabi niya, no? So, sabi dito ni Coach JB, XRP is being considered as a blue chip crypto. Wake up, sabi ni Coach JB. Everyone told me it was a shitcoin since 2020. No? I have been all in, sabi ni Coach JB. Totoo yun, mga idol, kung sa 2020, tas nung may kaso pa yung Ripple XRP, ang presyo niya, mga nasa 0.0, ay 0.3, 0.4, ganon, 0.2, di ba? Walang kwenta yung XRP nun, mga idol. Pero ngayon, di ba? Brad Garlinghouse will be in front of the banking committee this week. Baka bukas yan. No? Sabi ko nga, baka mamayang madaling araw. Ripple is going to be a bank. XRP, Bitcoin will be the top 2 cryptos and will create the new 1%. I believe this with all my heart, sabi ni Coach JB. Si Coach JB yung isa sa mga crypto influencer sa akin o crypto content creator na hindi siya maxi. Parehas niyang gusto yung XRP tsaka Bitcoin. Parehas siyang meron yan. Lagi ako nanonood sa kanya. So solid din yan si Coach JB, mga idol, no? So ito na yung sinasabi ni Coach JB, mga lods, no? Pero bago natin basahin, pakinggan muna natin tong video na to. I've definitely been laughed at, mocked. People are like, that's a scam. Generally, ranchers are one of the more skeptical groups. You start actually questioning yourself, is this really legitimate? I was cautiously pessimistic about it at first. But then you start reading and you start educating yourself with trusted sources. Alam niyo, mga idol, isa sa mga reason kung bakit maraming tao yung hindi sila sa crypto, kasi unang-una, pag sinabi mong crypto, ang papasok agad sa isip nila, lalo na dito sa Pilipinas, uy, baka scam yan, ganyan, no? Tapos wala na silang time para mag-research. Wala na silang time para, uy, totoo ba to, ganyan. Kasi syempre, mas uunahin nila yung trabaho nila or something na pinagkakabisihan nila kesa magsumugal sa crypto. Parang ganun. Kaya yung sinabi ni ate na, pero pag ni-research mo, ganun. With crypto, you can have instantaneous transactions. You can transact 24 hours a day. It gives me so much more autonomy over my own finances. Less fees, more transparency. It's sustainable, it is equitable, and it's fast. You can interact directly on the blockchain, exchange items of value much more easily. It offers you access 24 hours a day. It's my money. I have access to it, and I can... Ang lamang kasi ng crypto talaga, mga lods, is 24 hours, no? Pwede mo siyang i-access kasi kapag sa bank, may oras yung bangko, di ba? Hindi ko alam kung anong oras nag-open yun. Minsan nga Monday, wala sila Monday, sarado sila, yung mga ganun, di ba? Kapag sa crypto, anytime 24/7 pwede mong i-access yung asset mo kung anong gusto mong gawin, di ba? I have access to it, and I can do whatever I want with it. Whether that's invest, pay somebody, or just use it as retirement. And this technology really can be used for good. So ayan, mga idol, no? Sabi dito ni Brad Garlinghouse, kakapost niya lang nito, mga lods, kaninang umaga. So kasi bukas daw magsasalita siya. Sabi niya, ahead of the banking hearing tomorrow, so bukas yun, mga lods, sa kanya, no? Let me introduce to you some of the 55 million Americans that own and use crypto. I am testifying tomorrow because these are the very people who deserve market clarity. Ayun yung sinabi ni Brad. Time and again, and skeptics insist on stereotyping crypto holders, but that's simply not reality. These are real faces of crypto. Take a look their stories from. Ayan na nga. So mga lodi, ito yata yung test. Tama ba to? Ayaw kasi dito sa akin eh. Kailangan ko pa i-download. Mamaya na lang, titignan ko. Update ko kayo mamayang gabi, mga lods, no? Pag dinownload ko to mamaya. Kasi baka pag open ko, marami kasi akong secret eh. Baka makita niyo yung secret ko. So mamaya, check ko yan, may handa ako. So ngayong umaga, mga idol, ayun yung update natin. So
paalala lang mga lods, no, lagi kayong mag-ingat sa pagdating sa crypto. Laging think twice, o kung sakali nga, isipin nyo muna ng mga 5 beses, 10 beses bago kayo mag-decide, mga idol, lalong-lalo na sa pagpili ng mga coins na bibili nyo o pag-iinbisan nyo or pagtetradean nyo, mga idol, sa mga bago, kung pag-aaralan nyo mag-trade, gusto nyo mag-trade, mas maganda na babaan nyo lang muna yung inyong margin, leverage nyo, mababa lang. Try nyo muna mga idol, parang gagamayin nyo lang. Ganun yung ginawa ko kasi nung una, uso pa yung copy trading, although may copy trading pa naman. Nang una, sa copy trading, doon ako nagka-copy trade. Ang ginagawa ko, yung kinakopy ko na trader, pinapanood ko siya, tinitignan ko siya kung ano yung ginagawa niya, saan siya pumuposition, tapos kung saan siya nagtitake profit, ganun, tinitignan ko. And then, nung tumagal, tinry ko mag-trade, natalo, natalo. Minsan, na-experience ko pa na 1 linggo akong panalo. Tapos isang araw, lahat ng panalo ko, kinuha agad ng isang talo lang. Mga ganun. So, may experience ko yon. Siguro, baka wag nyo na sana ma-experience, pero mas maganda kung kayo mismo yung magti-trade para sa akin. No? Kayo mismo yung mag-aaral mag-trade. Kasi sabi nga, kung pinibigay nyo yung pera nyo para i-trade ng iba, sila yung natututo. No? Narinig ko to kay Tito Vlogs. Ang galing niya doon. Sabi niya na, sila yung natututo. Hindi ikaw sa pera mong sarili, 'di ba? Mas maganda kung nagte-trade, yung ikaw yung nag-trade, matalo man, ikaw yung natututo, nadadagdagan yung knowledge mo kapag nagte-trade ka. So, ganun po, no? Mag-ingat na lang kayo, tapos lagi kayong mag-stop loss. Yan ang lagi kasi minsan inisip nyo, uy, hindi na to aabutin tayo lagi. Ang ano yun sakit ng mga trader yun, mga idol Dapat talaga kung ano yung strategy mo, yung plano mo, huwag mong babaguhin. Kasi once na binabago mo, doon ka na natatalo, mga idol. Tapos, once na ubos na yung pera mo, marirealize mo na kung sinunod ko yung plano ko, hindi sana ako na naubos ng ganito. Ganun yung may isip mo, kaya mga lods, no? So, kaya yun, payo lang muna ngayong umaga. Mga idol, warm up lang tayo para mamayang gabi. So, ayun, mga idol, mamaya matindi yung news natin. Magbabasa tayo ng comment mamayang gabi. So, shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nag-join sa ating membership, mga idol. Saludo sa inyo, na-appreciate ko lahat yan. Sa mga gusto mag-join, no, andyan po, tabi ng subscribe. Ayan, maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubbies TV. Subscribe to Jablo if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Even so, there's join the member of my dad. Peace.